Isang security screening officer sa NAIA nakuhanan ng CCTV na nilunok ang perang nawala sa isang Chinese national na passenger sa NAIA Terminal 1 noong September 8. Pero sa halip ay nagpapalusot pa ito. Hindi raw pera kinain, kundi tsokolate. Panoorin natin ang viral video sa NAIA Terminal 1 noong September 8. Kaya panainom ito ng tubig at sinundot pa ito ang bagay na nilunok niya. Posible raw na ang nawawalang pera sa isang pasahero ay ang bagay na nilunok niya. Ang sinasabi may kinain lang ba siya na tsokolate ba yan o ano. Pero kung makita natin doon sa video na nag-circulate, hindi naman ganun normal na pagkain ng mayroon pang tayong nakita, tinutulak-tulak niya ganun. Isa po yun sa aming procedure na hindi po pwedeng kumain sa aming checkpoint. So doon pa lang, meron na siyang talagang administrative violation. Kung chocolate daw palang isinubo niya, ang hindi pa masagot-sagot na tanong, nasaan ang nawawalang $300? Hindi raw kumbinsido ang Office for Transportation Security o OTS na chocolate ang kinain. Base sa investigasyon, posibleng nakuha ang pera nang magdesisyong magsagawa ng manual inspection sa hand carry baggage ng pasahero. Mismo ang babaeng officer ang nag-inspeksyon noon. Pagkatapos ay nagreklamo ng isang Chinese na pasahero. Mabilis lang kayo ng inspection habang nagrereklamo yung Chinese passenger. Umalis siya habang kinakausap sila nung gumilid lang siya ng konti. At siguro she is not aware na meron siyang isang camera na nakaharap siya. Hindi na pinangalanan ng 28-year-old contractual officer, pero 7 taon na raw siyang nagtatrabaho sa OTS at sumisweldo ng 16,000 pesos kada buwan. Nanindigan siyang hindi siya nagnakaw. Wala nga raw nakuha sa kanya ng kapkapan ng mga otoridad. Pero duda ng OTS, posibleng kasabot niya ang supervisor na nagbigay ng tubig at ang x-ray operator na siyang nag-utos na manual inspeksyonin ang bagahe. Naka-preventive suspension na sila. Naisampa na ang kasong administratibo, partikular ang grave misconduct, at inihahanda naman ang kasong kriminal. We will also aggressively pursue the filing of the criminal case. So, tinitingnan namin na yung complaint sheet na pinilapan niya would suffice. Gumagawa sila ng paraan para makipag-ugnayan doon sa Chinese national. Sinubukan naming humingi ng mas mahabang kuha ng video para malaman ang nangyari bago at pagkatapos ng pagsubo. Pero hindi muna nagbigay ng kopya ang OTS. Kung tutuusin, hindi na bago ang mga pagnanakaw ng ilang tauhan ng NAIA sa mga pasahero. Gaya na lang noong Pebrero na video ng ilang Thai tourists na pagnanakaw sa kanila ng ilang NAIA personnel. Sa sumunod na buwan, isang security officer naman ang nagnakaw ng relo ng Chinese na pasahero sa NAIA Terminal 1. May internal cleansing naman ang ginagawang OTS sa kanilang mga tauhan para maiwasan ang ganitong insidente, kabilang yung paghihigpit sa hiring process at pagbabawal sa pagsuot ng jacket at bulsa sa kanilang mga uniforme. Pero sa kabila nito, may mga nakalulusot pa rin, kaya ngayon ipinatawag na ang mga supervisor para makaisip kung ano pang pwedeng paghihigpit ang gawin para maiwasan na ang pagnanakaw sa airport. Kabilang sa pinulong kanina ang mga checkpoint supervisor at terminal chief. Papayag ba kayo na ito na talaga ang maging reputasyon natin sa buong bansa o sa international community? Sa ngayon, 6 na pong personnel na raw ang pinarusahan dahil sa iba't ibang paglabag. Kabilang sa planong gawin ngayon ng OTS ang dagdag paghigpit sa manual inspection. Sana rin daw mapagbigyan ng hirit nilang itaas sa 30,000 pesos ang entry-level na sahod ng mga personnel. Nag-uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.